Good afternoon mga katoka. Wala nang intro-intro, diretso na tayo. Sa kasalukuyan nga, binabaklas na namin yung dating kulungan ng aming mga breeder. Hindi dahil sa nalugi, hindi dahil sa natalo kami sa manok, kung hindi, may bago kaming plano. Nagdadagdag kami ng mga alaga namin. So, ito nga yung mga baboy. Diyan kasi namin gagawin yung kulungan ng paglalagay ng aming mga biik. Meron nga po pala kaming biniling biik na 5 piraso. Susubukan po namin itong palakihin. 3 lamang yung para sa amin dito. Yung 2 sa aking kapatid na nagtatrabaho at kakatayin to pagdating ng January. So yun mga katuka, kasalukuyan na nga kami naghuhukay dyan para sa gagamitin namin at pagtatayuan ng poste. Kasi di pwedeng walang poste dahil magiging pundasyon to ng ating gagawing kulungan. Hindi naman ganun kaluwang yung tatayo naming kulungan. Di rin ganun kalapad. Kumbaga, sakto lang para sa 5 biik. Ang mangyayari kasi, hatiin namin yung kulungan dahil ibubukod namin yung 2 para sa pagkain nila, hindi sila mabibitin, hindi rin sila maagawan ng karamihan. Bukod doon kasi 2 kaming may-ari dyan. Kumbaga, pagkasyosyo kami. Pero bukod sa gastos naman, pero pagdating sa materialis ng kulungan na to, dito may parte naman yung kapatid ko. Bukod doon sa pagkain, sagot niya yung pagkain ng kanyang mga alaga, kami lang yung mag-aalaga ng kanilang mga baboy. Kakasal kasi to sa darating na January, so shout out sa iyo, Kuya Vincent Manukat sa kay Ate Lori Pay. Shout out po sa inyo and congrats po. So balik tayo sa topic mga katuka. Nakakaisa pa nga lang kami dyan na nahuhukay pero hindi pa yan sapat, di pa ganun kalalim. Sinusukat ko pa lang kung gaano ba ang distansya at gaano ba kalawak ang maaari naming kunin. Hindi naman sa amin yung lupa na yan, pinahintulutan lang kaming mag-alaga, kaya ngayon sinasamantala naman namin dahil mahirap din magpundar ng sarili mong lupa. Agad may pagkakataon na ganito, ay sinasamantala namin. Hindi na namin ito inupa sa mga mason, sa mga gagawa dahil kung isipin, napakalaking gastos. Sa labor pa lang, 600 na isang tao, hindi pa kasama din yung pagkain at merienda. Total, marunong naman yung papa ko, yung biyanan ko, or father-in-law, pagdating sa pagko-construction at ako naman may kaunting kaalaman at may kaunting idea pagdating sa ganitong trabaho. Kaya naman kami na lang dalawang ama ang nagdesisyon na gumawa dito. Mayroon ng isang hukay na aming nagawa. Dito naman yung pangalawang hukay. Sa pangalawang hukay nito medyo nagtatagal kami dahil medyo malapot at malagkit yung lupa dahil medyo basa. Dati kasi itong kulungan ng aming mga alagang manok. Dahil din sa katandaan, tinuluyan ko na po talagang sirain at baklasin. Dahil dito, ito lang yung pinaka nakikita kong lugar kung saan pinaka safety mag-alaga ng mga baboy. Ayaw po namin kasi silang ma-expose sa mga tao, lalo na sa paligid. Alam naman po namin na malayo kami sa mga kapitbahay, subalit mas gusto po namin na nakasafe po silang lahat. Ayaw po kasi namin na may mga pupunta dito, makikita po sila, lalo na po, alam naman po natin na active pa rin ang sakit sa baboy o ang tinatawag na African Swine Fever. Noon pa po namin gustong mag-alaga ng baboy. Subalit, natatakot po kami baka po kasi biglang malugi dahil pag namatayan ka po ng isa, sigurado pong masakit po. Dahil po, tangay po talaga ang puhunan. Tangay po ang lahat. Pero sa ganito kasing negosyo, lakasan lang po talaga ng loob. Kaya po ang kailangan ay buo ang loob mo at mataas ang tiwala at sa tiwala mo sa sarili mo pati ang kumpiyansa. Kailangan mo lang naman silang tutukan, bigyan ng atensyon, hindi kasi maaari dito na hindi ka gigising ng maaga dahil alam mo namang may maghihintay sa'yo at maraming naghihintay. Sasabayan namin ang pag-aalaga ng mga baboy ang aming manukan. Kaya si Katuka Backyard po ay meron na ring baboy. Susubukan po namin to dahil first time din po namin dito. Meron naman pong gagabay sa amin. Nandito po yung aking father-in-law
nandito rin po yung aming father. Kumbaga, may mga experience po sila pagdating sa pag-aalaga ng baboy. Kaya po, ang pakiramdam po namin, hindi po kami nag-iisa. Dumating nga po pala ang mga biik nitong nakaraang August 29, 2023. Malalaki na po yung biik na aming nabili. Kaya po, malaki pong pasasalamat namin sa seller dahil nagkasundo po kami sa presyong napag-usapan. Nahukay na nga po pala namin dyan yung mga poste. Nakahukay na kami ng 4 na butas. At ngayon naman, ginagawa na po namin yung dadaanan ng hollow blocks. Kaya naman po namin itong dalawa. Dapat nga po talaga makakatuka 3 kami dito. Kaya lang ang problema, tinulugan po kami nung isa. Shoutout po sa iyo, si Lito ko, San Antonio Cano. Siya po yung natulog ng oras po sana ng trabaho namin. Subalit masakit daw po yung ulo niya, kaya po inintindi na lang namin. So shoutout sa iyo, Insan. Bumawi naman po siya pagkalipas na or kinabukasan po. Dahil naging katuwang po namin, dahil ito pong video po na to ay day 1 pa lang. Kumbaga, nag-umpisa po kami dito tanghali. Tapos po kami dito mga bandang hapon na. Inabot na nga po kami dito ng alas 6. Kaya po ang pagpapakain ko sa aming mga alagang manok ay medyo na late. Pero pagdating po sa baboy, ay hindi po na late dahil narinig ko pa lang po na humuhuni at umiiyak sila. Ay binigyan ko na po kagad sila ng pagkain. Ang tatakaw po ng mga alaga naming bake, yung isang scoop po ng cup noodles, sinubukan ko po sa kanila dahil hindi naman po maaaring biglain. Baka po kasi sakaling magtae. Kaya po iniingatan din po talaga namin ang pagbibigay sa kanila ng bawat pagkain. Sinubukan ko po magbigay ng isang scoop ng cup noodles at mabilis po nila itong naubos. Kaya naman po kahapon din mismo, dinagdagan ko na po yung kanilang pagkain. Dinagdagan ko po ito ng kalahating scoop ng cup noodles. Ino-observe po namin kung gaano po nila ito kabilis maubos at kung may matitira po ba. Halos nakakaikot na po kami dyan. Yan po yung paglalagyan ng hollow blocks. Inaayos po kasi namin yung hukay para po maging pantay. Para po pagdating kinabukasan, hindi po kami mahirapang mag-asinta. Yes po, kami lang din po ang gagawa dito. Ayaw na po kasi namin tong iupa. Total, kaya din naman po namin pagtulong-tulungan. Pati nga po yung mga manok na lumalapit sa amin, tuwang-tuwa. Dahil sa bawat hukay ng asarol at bareta, maging ampala, ay merong kaakibat na bulate. Which is, ito po yung pinakagusto ng aming mga alagang manok. Pag po binigyan po namin sila, para pong spaghetti. Unti-unti po nilang tinutuka at kinakain. Halos patapos na po kami niyan dahil paggabi na din po ng mga oras na yan. Kaya naman po minadali na po namin at inaayos at nilinis na po ang ibang parte ng aming hinuhukay. Abangan nyo po bukas ang dito nito. Madami na po mangyayari at magaganap dahil umorder na po kami ng mga materyales na aming gagamitin dito. Pagtutulong-tulungan po namin ito upang mabilis din pong matapos dahil po nasa pansamantalang kulungan pa lamang po ang aming mga biik at hindi po sila magiging komportable doon dahil nasa lupa lang. Bukod doon, gusto po kasi namin na lumaki sila ng malusog at magaganda at masisigla. Kaya po sana abangan po ninyo ang mga susunod na video. Sabay-sabay po sana nating sabaybayan ang kanilang paglaki at ang kanilang pagtanda. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood ng aming video. Abangan nyo po ang day 2, day 3 hanggang sa matapos po namin ang kulungan pong ito. At suportahan nyo po sana kami sa aming pagbablog. At maraming salamat hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam!